Panginoon. Hallelujah. Okay, so isa pong mapagpalang umaga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na malakas. Amen. Hallelujah. God is good. God is good. God is good. Glory to God. Ibigay din po natin ang ating palakpak sa ating worship team. Palakpakan po natin sila for leading us worship sa gabay at patnubay ng Holy Spirit. Salamat po, nakakatuwa po na talagang ang ating pagsamba ay tumitindi. Amen. Nag-a-accelerate. Sabi mo nga sa katabi, worship God like never before. Amen. Amen. Sino pong nakaramdam nyo, nakakaiba na yung worship mo ngayon? Amen. Kasi talagang kumikilos po ang Panginoon sa ating mga buhay. Last Sunday nga po, biyaya po ni Lord na nagkaroon po ng Liab Praise dito po sa isang church dito sa Pateros. At nanyayahan din po tayo kasama ng ating worship team. At to God be the glory, ilan pong mga churches ang mga nandoon na nag-worship sa Panginoon. And alam niyo po, biyaya po ng Panginoon, ang ating worship team ay may mga comments pong sinabi na malinis daw ang pag-awit at anointed yung pag-awit ng worship team. Palakpakan po natin si Lord, no? Talagang sa glory po talaga lagi ni Lord. Sabi ko naman, may mga lumapit pong mga pastors at even yung host pastor po nila ay nagsabi at nag-chat na nagsabing ang ating worship team ay anointed, malinis ang deliver ng kanta, talagang may ilan pa pong mga nagsabi, ayan, to God be the glory. Talagang sabi ko naman, bunga po yan ng babad po nila sa salita po ng Diyos. Nagdi-devotion po yan eh. Kaya yung devotion life nila sa Word of God ay nagliliyab, no? Nakakatanggap, nakakaranas, bumababad sila. And then pagka sila po ay nagpuri sa Panginoon, nire-release naman po yun ni Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon ulit. Hallelujah! Maraming salamat. Again, mabilis po ang panahon, pero dahan-dahan lang po tayo. Amen? Dahil pinoproseso po tayo ng Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag kang magmadali. Amen. Hallelujah. Bakit po? Kasi May na eh. May na ulit, no? Kaya may mga birthday celebrant na po tayo ng May. At salamat po sa Diyos dahil talagang sabi ko nga po, ang pag-iingat at paggabay ng ating Panginoon, lumilipas ang panahon, araw, buwan, taon, pero God is good pa rin. God is faithful. Amen. Okay, so sa umagang ito, mga minamahal na kapatid, nais kong patuloy ding nabatiin ang mga nasa live, nanonood po sa ating FB Live, to God be the glory. Yung mga iba hindi po nakapunta, pero salamat pa rin sa Panginoon, nagpapatuloy po tayo. Ayan. Binigyan po tayo ni Lord, sabi mo nga sa iyong katabi, excited ka na bang umani? Okay, so anihan na. Amen. Okay, pag summer na ganito, anihan. No? Okay, sino po sa inyo ang excited ng pag-usapan po natin ang Great Harvest? Okay. So, naniniwala po tayo na talagang ang gawain po ng Diyos ay isa pong pag-aani. Okay? Ang ating paglilingkod sa Panginoon ay mahihalin tulad at talagang binigyan po tayo talaga ng task o mission, no, upang umani sa hindi nating itinanim. Amen. Kaya talagang sabi nga po, iba nagtanim, iba nag-ani, pero yung nagtanim at nag-aani ay magkasamang nagagalak. Amen. Sabi po ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya ito po nilagay po ng Diyos sa buhay po natin upang atin pong minsan pa bigyan pansin at bigyan ng priority. Yung minsan parang nakakaligtaan, nakakalimutan at napapalitan ng mga ibang sabihin nating activities. Pero hindi naman po masama itong mga activities na to, pero nagiging masama kapag itong mga activities na ito napabayaan itong Great Harvest. May kausap po. Okay, so pag-uusapan po natin ngayon, I pray na talagang ang bawat isa ay mabuksan at makita mo na ikaw at ako, sana makita mo yung sarili mo, no? Makita mo yung sarili mo na ikaw na ay naani, hindi yung aanihin pa lang. Kasi magkaiba po yung naani ka na kaysa aanihin pa lang. Kasi kapag naani ka na, ikaw na ang mag-aani, okay? Hindi na ikaw yung aanihin. Okay? So,
ito po'y napaka-importante para sa akin na makita po natin. Buksan po natin ang Biblia, ang salita po ng Diyos. Matatagpuan po natin ito. Basahin po muna natin ang salita po ng Diyos. English po yung nilagay ko po dyan. Tagalog po yung ating babasahin. Sa Matthew chapter 9, apat na verse po ito, 35, 36, 37, and 38. Matthew chapter 9, 35, 36, 37, and 38. Ito po yung sinasabi po ng Panginoon sa kanyang salita. Tignan po natin to, verse 35. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng may sakit at karamdaman. Amen? Kung lahat po dito, halimbawa may sakit at karamdaman, lahat pinagaling. Wala ni isa na hindi pinagaling ng Panginoon. Kaya ang inyo pong lingkod, ang inyong pastor, ay talagang mayroon passion na mag-pray ng may sakit. Gumaling man yan o hindi, bahala si Lord, siya nagpapagaling. Sana ganun din po kayo. Hello? Amen? Sana ganun din po kayo. Kasi tignan mo si Lord. Si Lord, pinagaling niya lahat ng may sakit at karamdaman. Kaya ako, whatever, di ko tinitignan. Ano man ang sakit, cancer man yan, may pangalan man yung mga sakit niyan, lahat ng pangalan, ang pangalan ng Panginoong Hesus ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya lahat ng pangalan ng may sakit, karamdaman, malulusaw, mawawala. Dahil sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen! Hallelujah! Kaya ito po yung inspirasyon po natin. Ako personal, inspirasyon ko po ito. Kasi sabi ko, Lord, naglibot ka, nangaral ka, nagturo ka ng iyong salita ng paghahari, ng paghahari mo sa tao. And then, pinagaling mo lahat ng may sakit at karamdaman. Amen? Kaya nga, we are praying for breakthrough. Kapag ginagawa mo ang isang bagay, nagkakaroon ka ng breakthrough. Pag hindi mo ginagawa, hindi mo mararanasan yung sinabi ng Panginoon. Hello? Basta sa pagpipray ng may sakit, wag mo nang, parang hindi yung tipong ang turo po ng Biblia ay utusan mo yung sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus na umalis. Amen? Utusan mo. Kasi kung tutuusin, wala pong wala po tayong masyadong maraming mabasa, maliban lang mga ilan, pero mas marami yung sabi ng Panginoon, you command the sick, heal the sick. Hindi po sinabing pray the sick, heal the sick, command the sickness to come out in Jesus' name. Okay? Kaya, mangyari man yan o hindi, basta sumusunod po tayo, gawin po natin. Napaka-importante po yan. Okay, nakita po natin to. Tuloy po natin, verse 36. Sa verse 36, ito po yung sinasabi. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Ano raw po yung nakita ni Lord? Ano po yung nakita niya? Napakaraming tao. Tingnan niyo po yung susunod na talata. Ang sabi po niya, maraming tao, nahabag siya. Bakit daw nahabag? At ang mga taong ito, sila'y litong-lito, hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. And then tao po ang tinutukoy, verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin. Napakaraming aanihin. Nung makita niya, napakaraming tao, and then sumunod, anong sabi niya? Nahabag siya. Bakit daw? Itong mga to, taong litong-lito, hindi alam ang gagawin, tupa na walang pastol. And then sumunod 37, ang sabi doon, ano sabi doon? Kaya't sinabi sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin. Napakarami. So itong mga taong ito yung mga aanihin. May kausap po? Okay. Kaya ang sabi ng Panginoon, napakaraming aanihin. Bakit? Kokonti ang mga aani. At ngunit kokonti ang mag-aani. Verse 38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga ani. Sino kaya itong may-ari ng aanihin? Sino po? Tama po kayo. Ito po yung panalangin po natin na ang Diyos, ang may-ari ng aanihin, magpadala ng aanihin. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, magpadala po kayo ng aanihin.
At ang ipapadala po ninyong mag-aani ay yung mga naani na. Nandito po, alam po ng bawat isang kapatid kung sila po'y naani na o hindi pa, kung aanihin pa lang. Lord, minsan pa imulat mo ang aming mga mata, Holy Spirit, sa aming pag-uusapan na mensahe mo. Pinakamahalaga pa rin sa aming puso ang salita mo. At ito'y aming mararanasan. Ito'y aming bibigyan ng pansin. Ito'y kikilos, magtatrabaho, magpaparanas sa amin. Tulungan kami, Panginoon, na magawa ang pinapagawa niyo sa amin. Makita ka at mahayag ka. Ang iyong himala, kababalaghan at kapangyarihan ay patuloy mo ring igawad pa, minsan pa sa aming mga buhay, upang kung ano yung ginawa mo, magagawa rin namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Great harvest. Pag-usapan po natin, mga kapatid. Great harvest. Okay, praise the Lord. Hallelujah. So, ito po, nagpindot na po ako. Okay, sorry. Check nga natin, nakabukas na. Okay na, ayan. So, great harvest. Working with the Holy Spirit for a greater harvest. Makita po natin ng ating Panginoon, napakaraming aanihin, sabi niya, sagana, plenty yung harvest. Pero, may shortage saan? Sa harvester, sa laborer, agkukulang. So, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo, no, makikipag-partner po tayo. Pag walang Holy Spirit, yung great harvest, hindi maging successful yung harvest po natin. Okay? Sabi mo nga sa iyong katabi, may aanihin ka. Okay, may aanihin ka. Hallelujah. Sino po sa inyo ang laking probinsya kagaya ko? Laki kayong probinsya? Pakitaas po ang kamay, laking probinsya. Okay, sige, yan, marami rin, no? Tanong, naranasan nyo po bang magbukid? Pakitaas ang kamay, nakaranas magbukid, yung magtanim ng palay, maggapas ng palay, pakitaas ang kamay. O yun, ang dami rin. Okay. Yung mga hindi, huwag kayong mag-alala. Kasi hindi po yun ang pamamaraan ng pag-aani na gagawin natin, na pinapagawa ni Lord. Okay? Kaya qualified pa rin kayo, pwede pa rin kayong maging harvester. Okay? So, makita po natin dito, great harvest. Okay, tuloy po natin. Basahin po, bibilisan ko na lang po ito, English translation to. And Jesus went, ayan, yun po, may mga bilog po yan kasi i-highlight po natin. Jesus went throughout the cities and villages. Anong ginagawa? Teaching. Saan siya nagtiteach? Sa synagogues. Ang synagogues, isa pong mga 12 families na nag-gather po yan to worship God during the time of our Lord Jesus Christ. Ang church, ang temple, yun po yung pinakamalaking temple, sabihin natin, ang sentro po nun nasa Jerusalem. So kung ikaw ay kung ikaw ay taga Bulacan, malayo ka doon, halimbawa, malayo ka dito sa Maynila, may synagogues doon ka pupunta, wag na sa templo. May mga synagogues, mga maliliit, 12 families ang nagtitipon-tipon doon para mag-worship. Kaya si Lord Jesus, pag pumunta siya sa mga villages o cities, ang pinupuntahan niya, synagogues. No? Upang siya'y magturo doon. Pero bago po siya pumunta doon, nag-went muna siya throughout the cities and villages. And then sabi dito, proclaiming the gospel of the kingdom. Proclaiming ano yon? Gospel of the kingdom ang pinoproclaim niya. Ito naman, teaching in their synagogues. And then, next, pang-apat, healing every disease and every affliction. Amen? Hello? Okay. Principle. Kapag tayo po'y nag-share ng Word of God, di lang tayo nag-share ng Word of God. We release the power of God. Amen? Sa mga may sakit, karamdaman, anuman ang kanilang needs, we release the power of God to them. Hindi pwedeng nag-preach ka ng Word of God nang walang power na na-release sa tao. Amen? Pastor, wala naman akong naranasan. Yung makarinig ka lang ng Word of God na bago yung buhay mo, power ni Lord yun. Hello? Dumalo ako ng isang conference, yung The Kingdom of God is Here and Now. At yung speaker po doon ay Malaysian. At ang ganda po nung sa totoo lang, na-late ako ng, di ko na pero 5 minutes yata yung late ko, 10 minutes, something like that. Pero, nung nag-preach yung preacher, nagturo yung preacher, talagang tinamaan ako. Inano niya yung mga late, lalong-lalo na, may mga na-late pa sa akin ng mga 30 minutes.
Nagpipreach na siya, nagtuturo na siya. Sabi niya, oh, welcome, welcome. Oh, you are late. Sabi niya, you are late. Don't worry. 8 o'clock in the morning, God is here. Sabi niya, para bang, siyempre, tinatamaan kami, tinatamaan. Pero Lord, okay yun. Ngayon, naranasan ko yung kapangyarihan ng Panginoon sa pagpipreach ng lingkod ng Diyos na yon. Ngayon, sinisikap kong hindi na malate. Ang aga ko na. Bihira man ako malate, pero talagang nagkaroon ng impact sa akin yung sinabi niya. Na mahiya tayo sa Panginoon, sabi niya. Nag-i-schedule tayo, nilalagay tayo ng schedule alas 8, pero hindi tayo dumarating ng alas 8. Pero wala ka pa man, si Lord alas 8, kasi ang schedule na nilagay mo alas 8, si Lord andun na. Ang puntos ko, tinamaan ako, inaccept ko na bago ako. I experienced the power of God. Hindi ako nagtampo, hindi ako nagalit dun sa nagsishare. Power of God yun. Yung mabago ka, na mapakinggan mong salita ng Diyos, makurik ka, matuwid ka, tinanggap mo na bago ka, that's the power of God. Hello? Amen? Yung may mabago sa buhay mo pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, hindi lang yung healing, may sakit ka, gumaling ka, hindi lang sa ganon. Basta't nagbigay sa iyo ng isang bago yung buhay mo na itong pagbabago na ito ay umakma at umayon sa kung sino si Jesus. Ang laking bagay at kapangyarihan ng Diyos na naranasan mo. So hindi lang healing, it's the power, yung kabuuan ng salita po ng Diyos na nagbibigay po ng kapangyarihan sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po dito sa verse 6, sabi po ng verse 6, Verse 6, yan. When he saw the crowds, he had compassion with them because they were harassed. Sabihin natin, harassed, helpless, sheep without shepherd. Nakita niya yung crowds, ang dami. Pero itong crowds na ito, wag ka, harvest ni Lord yan. Amen? Ibig sabihin, kanya yan. Kasi kaya nga po siya po yung tinawag na the Lord of the Harvest. Okay? Sa susunod po natin tatalakayin yon. Dito muna tayo. So, itong mga crowds na to, nakita ni Lord, karon siya ng compassion. Okay? Pag sinabing compassion, ito po yung pakikiramay sa Tagalog. Hindi yung parang naawa ka sa isang tao na yung ganyang kalagayan niya. Pero wala kang ginawa. Hindi. Si Lord, pag sinabing compassion, nakita niya yung tao, naawa siya, meron siyang ginawa. Halimbawa, nakita niya may sakit, awang-awa siya. Nakiramay si Lord, anong ginawa niya? Pinagaling niya. Hello? Halimbawa, tayo po, yung ating kaugalian ng mga Pilipino, kapag halimbawa, ang isang kakilala po natin, namatay yung anak o whatsoever, wag naman, okay? Naawa tayo sa kalunos-lunos na nangyari sa kanyang anak, pero hanggang doon lang naawa tayo. Okay? Hindi po compassion yon, no? Hindi po compassion. Ang tawag doon, fashion show. Passion show. Okay? Nag-show ka lang ng passion, wala kang action na ginawa. Okay? Kaya fashion show. Joke lang. So yung compassion, mayroon kang, okay? Mayroon kang ginawa. Okay? Kaya pumunta ka, dinalaw mo, naiyak ka, nalungkot ka, and then, nagbigay ka pa, alam mo, namong problema, halimbawa sa financial, nag-abot ka, nakiramay ka. Compassion tawag doon. Minsan tayo, naaawa tayo sa mga kaluluwa, wala naman tayong ginagawa. Naaawa tayo sa tao, wala naman tayong ginagawa. You are showing your passion to them. Kaya passion show ang tawag doon. Passion show. Okay, so next, yan po, tignan po natin. Verse 37, then he said to his disciple, okay, nakita ni Lord, in-express niya yung kanyang damdamin. Sabi niya, the harvest is plentiful. Para sa akin, ginawag ko po itang great harvest. Plentiful, but laborers are few. And then, verse 38, therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest. Tignan niyo po ha, kanya yun ha, yung crowds na yun ha, kanya yun. Lord of the harvest. Okay? Kanya yun. Kanya yun. Okay? Hindi, pastor, tayo po na na-harvest, tayo lang kanya. Hindi, pati yung hindi pa na-harvest, kanya yun. May kausap po ako. Okay. And then sabi doon,
pray earnestly to the Lord with the harvest to send out laborers in His harvest. Okay. Tignan po natin. Great harvest demands great compassion. Nagkaroon ng compassion si Lord. Nakita niya, great harvest. Plentiful harvest. Kaya sabi po natin, this is our point number 1, great harvest demand great compassion. Dito natin makikita yung mga katulad ni Kristo na nagsasabing, anak ako ng Diyos, pero walang compassion sa mga kaluluwa na hindi pa naaani. Nang makita ng Panginoon, nagkaroon siya ng compassion. When Jesus saw the crowd, no, sabi doon, He had compassion. Compassion. Amen? Great harvest demand great compassion. Hindi ka pupunta para mag-ani ng kaluluwa nang wala kang compassion kataya ni Kristo. Sasabihin mo, anong pakialam ko dyan mga yan? Basta ako ligtas na, okay na ako. Sabi ni Lord sa'yo, hoy, akin yun, harvest ko yun. Amen? He is the Lord of the harvest. He is the Lord of the harvest. Kaya when He saw the crowds, He had compassion for them because they were harassed, helpless, and like sheep without shepherd. Tignan po natin yung tatlo na yon. Bakit nagkaroon ng compassion si Lord? Tignan po natin. Why Jesus compassion with the crowd? Had compassion with the crowd. Number 1, they were harassed. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng harassed? Sa Tagalog, kung titingnan mo, ginugulo, nililito, dinadaya, kinukutya. Alam niyo po, pero sa mas malalim na translation niyan, pag sinabing harassed, kasi nga, yan they are sheep without shepherd. Pag sinabing harassed noon, binabalatan ng buhay. Parang ganon sa hayop. Ganyan po yung ibig sabihin ng harassed sa mas malalim na pagkaintindi. Kaya nagkaroon ng matinding compassion si Lord. Biruin mo kung halimbawa tao, nakita mo, hinaharas lang, kinukutya, pinapahirapan ng hindi naman. Hindi ka masyadong magkakaroon ng compassion eh. Hello? Amen? Kaya nagkaroon ng matinding compassion kasi ang ibig sabihin ng harass, when it comes sa sheep, sa tupa, binabalatan yan ng buhay. Tino-torture yan. Hello? Amen? Ayan binabalatan yung mga tupa na walang pastol, binabalatan ng buhay, sinisira, winawasak. Alam po natin, John chapter 10, verse 10, di po ba, na parito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. So kung ganun, makita po natin yon. Si Lord Jesus, anong mayroon? Nagkaroon siya ng compassion. Nakiramay siya, dinamayan tayo, pumunta siya para alisin tayo, iligtas, proteksyonan. Hello? Amen? So next, They were helpless. Okay? Imagine, na kapag ikaw ay nandoon pa lang sa harvest, aanihin pa lang, di ka pa naani, you are under harass of the enemy. Hello? Amen? Sabi mo nga sa iyong katabi, salamat sa Panginoon, naani ka na. Oh. Kapag hindi ka pa naani, kasi yung crowds na yon, harvest, harassed, helpless. Yan po yung ating kalagayan noon. Kaya sana, yung kalagayan mo ngayon, noon, at kalagayan ko noon, ay magsilbing inspirasyon upang nang sa ganun magkaroon tayo ng compassion sa ibang tao. Na dati ikaw at ako, ganun ang iyong buhay, sila naman, tayo naman ang aabot sa kanila. They are helpless. They were helpless. Biruin mo yon, mga kapatid, walang tumutulong sa kanila, walang sino mang may concern sa kanila. Pero ang Panginoong Yesus, nung makita niya, may concern. Nung makita ng Panginoong Yesus, may compassion. Hello? Amen? And then next, ang kita po natin, they were lost. Bakit lost? They are scattered. Kumbaga sa tupa, di ba, sabi hinalintulad ni Lord, they are, sheep without shepherd. Sila ay tupa na walang pastol. Imagine. Alam po natin ang tupa,
ang tupa hindi pwedeng maglakbay na mag-isa yan. Pero yung wolves, yung asong gubat, pwedeng maglakbay yan kahit mag-isa, kahit walang ano. Pero yung tupa, lagi at laging may pastol yan. Kapag ikaw ay halimbawa, makikita ka ng tupa na nag-iisa, naliligaw po yon. Kapag nakakita po tayo ng tupa na hindi kasama sa maramihan, naliligaw po yon. And that way, helpless yon, walang tutulong sa kanya. Kapag inatak po siya ng asong lobo, lalapain siya, walang tutulong sa kanya. So, they were lost. Ibig sabihin yan, they are separated, no? They are separated, scattered po sila. And then ito po, if you are not active members of Jesus Christ Church, you are harassed. You are helpless. You are lost or scattered. You are like this sheep without shepherd. Ganyan ang itsura mo kapag ka ikaw ay isang halimbawa tupa, pinalintulad ng Panginoon, tupa ka na walang pastol. Ganyan ang magiging itsura ng isang tupa. Harassed, helpless, and lost or scattered. Ayan, tignan mo ngayon katabi mo kung ganyan ang itsura. Ayan. Maraming tao okay yung itsura, pero yung kalooban talagang hirap na hirap. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi, Pastor. Alam nyo, unawain nyo po ito. If you are not active member of Jesus Christ Church, you are harassed. You are harassed. Hindi, Pastor, kinikilala ko naman si Lord, siya yung great shepherd ko. Pero walang pastor. Physical pastor, kagaya ko, na nag-guide sa'yo. You are under harassed. You are helpless. Maraming mga tao, kinikilala si Jesus Christ. Basta siya, without considering yung nilagay ng Panginoon, na pastor. Hello? Kapatid, ikaw ba yung isang Kristiyano na si Lord Jesus ang shepherd mo, pero wala kang relasyon sa pastor na nilagay ng Panginoon? Boom. Hindi po ako nagbibiro, hindi po upang ma-exalt ako. No, that's the principle of God. Principle ni Lord yan. Jeremiah, hindi ko pa nilagay kuya, paki-flash mo nga. Jeremiah chapter 3 verse 15. Kasi yun ang parang ano ng iba yung mindset eh. Yung mga ganong tao na kinikilala si Jesus na siya yung pastol nila, pero yung pastor na nilagay ng Panginoon sa church para maglingap spiritual, kumalinga, tumulong, mag-pray sa kanila, deadma. Ayaw nilang magpasakop dun sa pastor na nilagay ng Panginoon. Then I will give you a shepherd. Sa ibang translation, pastor. Ang Diyos po nagsasabi niyan, after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Hello? Amen? Yes, we are a great shepherd, but we are also under the guidance of the shepherd, yung pastor. Amen? Kaya nga po, makikita nyo po, yung mga taong, yung mga halimbawa, yung mga kapatiran, na halimbawa, may mga pagsubok, may mga challenges, pagka sumasangguni, sumalapit sila sa pastor, humihingi ng tulong, ng panalangin, no? Nakikita ko, nagtatagumpay sila eh. Nagiging maayos yung leading sa kanila, yung decision, nagiging maayos pag susundin nila yung payo ng pastor eh. May kausap po ako? Pero may mga tao, dumadalo sa church, hanggang dalo lang. Pero pagdating sa relationship nila sa pastor, wala. Pagka ganun kapatid, I tell you, saan man kayo magpunta, you are helpless, you are under harassed, you are lost. Bakit? Hindi ka nagpapasakop, naglagay ang Panginoon eh. Naglagay ang Panginoon, no? Naglagay ang Diyos ng shepherd. Siya yung great shepherd, naglagay siya ng shepherd sa kanyang church. Hello? May kausap?
Ang tao minsan ang hirap mag-submit. Ang hirap mag-submit. Pero napaka-importante yung word na submission sa Biblia. Lalong-lalo na yung mga nilagay ng Panginoon na mga leaders. Okay? Pastor, sinasabi mo ba yan para mag-ano po kami? Hindi po. Sinasabi ko po ito, alam po ng Panginoon kasi isang paraan para kayo ay proteksyonan ng Diyos. Hello? Isang paraan para nang sa ganon, ang Panginoon ay mas lalong makakilos sa buhay natin. Pare-pareho. Ako rin, lagi ko pong sinasabi, may mga pastor po ako na sinasanggunian. Hello? Hindi lang po ako yung na namumuhay ako, pastor na ako, yung in my own, na parang hindi ko na kailangan yung ibang mga pastors o mga ibang mga leaders na kilala o kinikilala o mga kapwa-lingkod. Hindi po. Sumasangguni rin po ako sa kanila. Humihingi ng payo. Amen? Amen. Next po tayo. So, napaka-importante po yon. Lagi niyo pong tatandaan. Yan po talaga yung principle ni Lord. Naglagay po siya ng kanyang mga lingkod. Okay? Hindi ko na po, even sa aklat po ng Hebrew, mayroon po yan. Hindi ko po nilagyan kasi gusto ko pong mas, po ngayon, no? Okay, next. Sabi natin kanina, great harvest demand. Ano po dinidemand dong una? Compassion. Ngayon naman, great harvest demand, great. Sino po sa inyo nakakalam ng Great Commission? Pastor, ano ba yung Great Commission? Alam niyo po ba yung Great Commission? Amen? Matthew 28. Matthew 28 verse 19 and 20. Okay? So, tignan po natin dito. Ang sabi po dito, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers, itong laborers na ito, disciples, no? Disciples are few. Okay? So, nawala. Sorry. Ayan. Ay, sumobra kuya. Pakibalik, tulungan na lang ako. Ayan. Dito po sa Matthew 28 verse 19 and 20, go, yung word na go. Sabi po kanina, dun sa 35, Jesus went. Past tense po yun. Kasi nag-go siya and then past tense went. Dito naman sabi ni Lord, present tense, go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Verse 20. Teaching them to observe, sa ibang translation, to obey, teaching them to obey, to observe all that I have commanded you. Si Lord Jesus kanina, verse 35, nakita po natin, pumupunta siya sa cities and villages, anong ginagawa? Teaching in their synagogues. Tama? Teaching in their synagogues. Nakita po natin dyan, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to observe. Yan ang bilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, yan ang kanyang utos. And behold, sabi ng Panginoon, I am with you always to the end of the age. So nakita po natin that great harvest demand great commission. Amen? Marami ang uutusan, marami ang dapat na mga disciple, tagasunod ni Kristo ang hahayo. Hello? Kaya ako po ay patuloy na nagpipray sa Panginoon na itong ating patuloy na pag-i-evangelize ay sabi ko, Lord, bigyan niyo po kami ng mas lalo pang pagnanais na hanggat maaari tuwing Sabado lalabas. Tuwing Sabado lalabas. Ahayo. Saan? Sa mga villages, sa cities. Ibig sabihin, sa labas. Go out. Went out. Amen? Okay? So, yan po yung dinidemand. So, the Lord of the harvest is with us always to the end of the age. Pangako yan ni Lord. The Lord of the harvest will be with us
Kaya nga habang tayo po'y humahayo, although physically, makakaranas po tayo ng pagod, pawis, andyan po yan, sakripisyo, mga pangungutya, rejection, o kung ano-ano pa man. Pero praise God, sapat na yung presensya ni Jesus na pinangako po niya na sa atin. Amen? Habang tayo nabubuhay hanggang sa katapusan ng mundo. Kasama po natin yung Lord of the Harvest. He is the Lord of the Harvest. And then pangatlo, great harvest demands great commitment. Great commitment. Kailangan ng mga alagad, ng mga anak ng Diyos, ng commitment sa paghayo, sa pag-aani ng mga kaluluwa. Amen. Bigyan po natin ng matinding commitment po ito. Yung tayo po'y lumabas at mag-share ng salita po ng Diyos sa mga lansangan. Hello? Opo, marami tayong trabaho. Sino ba sa inyo ang walang trabaho? Kahit nga wala kang trabaho, ibig sabihin kahit wala kang trabaho, yung tawag po nun, yung job talaga na, halimbawa, ikaw ay janitor, halimbawa, ikaw ay security guard, halimbawa, ikaw ay ano. Kung wala ka man ganun, pero marami pa rin trabaho sa bahay. Marami pa rin, di nawawala ng trabaho. Pero sana, bigyan natin, mag-commit po tayo. Na tayo po ay mag-share, no, ng salita ng Diyos sa ibang tao. Tayo po ay lumabas. Tayo po ay lumabas. Amen? At kung hindi man kayo makasama, halimbawa sa itinalaga na araw ng Sabado, kung saan ka dinadala ng Diyos, halimbawa sa trabaho mo, i-share mo, mag-anyaya ka ng kaluluwa. Ibahagi mo ang Panginoong Jesus. Bakit po? Commitment mo yan kay Lord. Commitment natin yan kay Lord. Okay, yun po natin. Therefore, sabi po doon, pray earnestly. Pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Minsan napapaisip ako dito eh. 'Di ba? Minsan kapag hindi tayo malalim doon sa relasyon po natin sa Panginoon, maari mong masagot si Lord eh. Lord, di ba ikaw may-ari ng harvest? Bakit kailangan ba mag-pray kami sa'yo? Di ba? Di po ba? Tama ba? Maari mong matanong si Lord eh. Lord, di ba ikaw ang Lord of the harvest? Ba't kailangan pa kaming mag-pray para magpadala ka? Di ba pwedeng ano na lang, Lord, magpadala ka na lang? May kausap po. Okay. Bakit mag-pray? Alam niyo po, talagang it's a test sa bawat anak niya, sa bawat isa sa atin, kung gaano tayo katotoo sa Panginoon. Kung gaano tayo mayroong yung tinatawag na compassion. Hello? Kung ikaw talaga may compassion, it's a test. Kung ikaw talaga ay may compassion, kung ikaw talaga ay may mayroong commitment, hello, sa Panginoon, mag-pray ka. Mag-pray ka sa Lord of the harvest para magpadala. Yung mga ganon, yung mga nagpipray, may compassion yon, may commitment yon, may desire, katulad ng desire ng Panginoon, na yung mga kaluluwa na hindi pa naani, dapat maani. Ibig sabihin, maligtas. Okay? Alam niyo po, minsan, hindi lahat nakakahayo, pero lahat nakakapag-pray. Ang masaklap,
pati yung mag-pray o ipag-pray, yung kaluluwa na hindi pa naaani, hindi ka nagpipray. Hello? Pray earnestly to the Lord of the harvest. Sa susunod, tatalakayin natin to. Paano naging harvest ni Lord itong mga crowds, which is unbeliever. Okay? Bakit sinabi ni Lord na, sabi ng Panginoon na, He is the Lord of the harvest? Anihin niya yan. Okay? So, mga kapatid, tuloy po natin. Makita po natin dito, sabi natin, great harvest demand, great commitment. Ito yung kinahanta po natin kanina, itong previous verse po nito, makita po natin sa Isaiah chapter 6. Nung makita ni Isaiah na bukas ang langit, yung laylayan ng damit ng Panginoon ay talagang nandoon sa templo. No? Umawit po yan si Isaiah, yung holy, ay yung nakita ni Isaiah, yung mga angels, umaawit sa Panginoon, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Okay? So, ito po, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And then sabi diyan, who will go for us? Nang marinig po yun ni Isaiah, na siya po ay namumuhay na makasalanan, marumi siya, nilinis siya ng Panginoon. I have an unclean lips. I have lived in the midst of the wicked. Sabi po niya, nung ang anghel ng Panginoon lumapit sa kanya, nilagyan siya ng baga sa kanyang labi. Nalinis na si Isaiah. Narinig niya na may tinig na nagsalita ang Panginoon. Whom shall I send? Sino susuguin natin? Who will go for us? Nung marinig po yon ni Isaiah the prophet, then said, here I am, send me. Ibig sabihin, matindi yung commitment ni Isaiah. Nagkaroon siya ng commitment dahil alam niyang nilinis na siya, niligtas na siya. Sa ating panahon, niligtas ka ni Lord eh. Niligtas ako eh. Hello? Kaya ibig sabihin, ang isa talaga na pinapagawa ni Lord sa atin, I will send you. After na ikaw at ako ay makaranas ng dakilang kaligtasan ng Panginoon, susuguin ka ng Panginoon. Para sa mga ibang tao na hindi pa ligtas. Amen? And then He said, go and say to these people, keep on hearing, but do not understand, keep on seeing, but do not perceive. Okay? So ito po, specific po yung message ni Lord, ito po yung kanyang sasabihin sa mga tao. Amen? Ito po ay maaring, ang dating po nito ay warning. Okay? Warning. Dahil makinig man kayo ng makinig, di kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, di kayo makakakita. Okay? Naganap po ito, na-fulfilled po ito sa New Testament. Pero ang puntos po dito, si Isaiah ay mayroon po siyang commitment, mayroon po siyang compassion. Hello? Amen? Na sumunod sa Panginoon. Kaya, sabi niya, Lord, send me. Yan yun po, there are plenty of Christ crops that need to be harvested. Kasi dalawa po yung nakita po natin dun sa binasa natin eh. Sabi doon, plenty, the harvest is plentiful. Meron din po siyang sinabi doon, na itong mga taong to, yung crowds na to, sabi niya, they are sheep without shepherd. Okay? Kaya pagdating po sa harvest, there are plenty of crops, plenty of Christ crops that need to be harvested. Di ba siya po yung Lord of the harvest? Oh, kanya yun eh. Ano kaya ang mararamdaman ng Panginoon? Pakinggan niyo po akong mabuti mga kapatid. Ano kaya mararamdaman ng Panginoon pagdating ng araw? Umarap po tayo sa Kanya. Halimbawa lang, anak, ang laki ng harvest ko. Inutusan kitang magpunta para mag-ani. Hindi ka pumunta. Ikaw usap. Hello? At kapag ikaw, halimbawa, ikaw ngayon ay na-harvest na, ikaw ngayon ay alagad anak ng Diyos, ikaw ngayon,
Inuutusan ka ni Lord, anak, may harvest pa ako doon, no? Ano kayo nararamdaman ng Panginoon pag di tayo pumupunta para mag-ani? May kausap? Kaya nga po minsan ang Christianity, parang lang yung tipong mindset ng tao, pumunta sa church, out sa church, okay na. Walang ganito. Walang ganito. Pero sana, kapatid, there are plenty of Christ sheep that need to be found. Maraming mga tupa na naliligaw. Ito yung mga tupa ng Panginoon na naliligaw na kailangan nating masumpungan. Alam niyo po, lagi si Lord ang ating modelo. Ang sabi niya, naparito ako upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Biruin mo si Lord Jesus, siya na po yun, Diyos na siya, nagkatawang tao, naparito para mag-seek, para hanapin tayo. At ngayong ikaw at ako ay nahanap, ano kaya gagawin ni Lord sa iyo? Gagamitin ka rin sa kung ano yung ginawa niya. Mga kapatid, we are praying, doon sa salita ng Diyos. Hindi po tayo kikilos at gumagawa para ang dami na namin. Hindi ho eh. Ito'y pagsunod sa salita ng Diyos. Ito ay expression ng pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya tignan mo kapatid, aking dalangin, makita mo. Makita mo. Tanungin mo yung katabi mo, may nakikita ka bang great harvest? I pray na makita mo. Amen? Pag sinabi ni Lord, plenty, marami talaga yan. Marami. Amen. Hallelujah. So si Lord Jesus, Acts 10:38, how God anointed Jesus. Yan niyo po. Ano bang purpose ng anointing? Ano ba ang purpose sa atin ng salvation? Si Lord Jesus, in-anoint siya. Ano purpose ng anointing? Paano po natin nakita na si Lord Jesus in-anoint at paano natin nakita na nag-manifest yung anointing sa Kanya? Ano yung purpose ng anointing? Ikaw, halimbawa ikaw at ako, niligtas ka ng Panginoon. Ano yung purpose ni Lord? Bakit ka niligtas? Si Lord Jesus, nung siya'y in-anoint, ito yung purpose. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit in power and how He went. Again, He went. Sabi ni Lord, therefore go. And then sabi nung binasa natin, verse 35 ng Matthew chapter 9, Jesus went out to the villages. Lumalabas siya. And then Acts 10:38, ang sabi dito, I went out around. Ano ginagawa? Doing good. Doing good. Pastor, ano yung doing good? Namumudmud ng pera? Hindi. Ang pinakadakila na mabuting bagay na pwede mong magawa sa tao, ibahagi mo si Jesus, ang salita ng Diyos sa Kanya. Yan ang doing good. Hindi lang na magbigay ka ng pera, tumulong ka, hindi lang po yun. Ang pinaka-doing good talagang matindi. Share the Word of God. Share Jesus to people. Yan ang pinakamatinding pamantayan ng paggawa natin ng kabutihan. Ang ibahagi mo si Kristo na siyang pinakamabuti sa lahat. Ang ibahagi mo yung pinaka-good at good ng lahat. The good news of the Word of God. Yan yung doing good. Hello? Amen? Pastor, doing good ako, wala naman akong maitutulong. Hindi naman yan eh. Minsan dyan ang tingin natin eh. Yung lumabas ka lang o pumunta ka lang o saan ka man, nandiyan ka man, di ka man may tao dyan, nakita mo lupay-pay, ang tindi ng problema. Doing good, share Jesus. Alam mo ba si Jesus, mahal na mahal ka niya, siya yung solusyon ng problema mo. Pwede ba kitang maipag-pray? You're doing good. Maaring sa tingin ng tao, ano bang ginagawa niyan? Wala man lang siyang naitulong na anumang material na bagay. Sa tingin ng Diyos, you're doing great good. Amen? Just share Jesus. Okay? Healing all. Again, nandun yung healing. Healing.
Kaya sa mga kapatid, mga humahayo, mga kapatid, be empowered, be encouraged. Pag may nakita kayong may sakit dyan, pray, rebuke the sickness. Utusan mo lumaya sa pangalan ni Jesus. Amen? Makikita mo, magugulat ka habang ginagawa mo yan. Ayan, nangyayari po yan. Maybe it takes time na maghintay ka kasi it's a test. Sinusubok tayo para magkaroon ng breakthrough. No? Para magkaroon ng breakthrough sa buhay po natin. Pagka nagkaroon ka ng breakthrough, makikita mo, mai-enjoy mo yung gift ni Lord, gift of healing. Mayroon pala akong gift of healing. Okay? Paano mo madidiscover na mayroon kang gift of healing from the Holy Spirit kung di ka nagpipray ng may sakit? Hallelujah. Okay? All who are under the power of the devil. Because God was with him. Ano sabi ni Lord? I will be with you always. Si Lord Jesus ganun din. Sabi sa kanya, God was with him. Kaya nga mga kapatid, ayan, si Brother Jonathan, siya yung ating head sa evangelism. Kaya nga, nag-assign na ho tayo para may kanya-kanya po tayong trabaho. Kaya mayroon po, biyaya ni Lord, magkakaroon siya ng grupo at madadagdagan. Hayo tayo. Sabi mo sa iyong katabi, hayo tayo kapatid. Sumama ka. Kung di ka makasama, mag-pray. Amen? Ano yung pag-pray? Lord, mag-send ka ng laborers, dagdagan mo sila. Lord, pagdating ng araw, isasama mo na rin ako. Okay? Kasama ka na rin. Dati hindi nakakasama, ngayon habang nagpipray ka, sabi ni Lord, uy, kasama ka. Lord, kasama ba ako? Oo, yung nagpipray, kasama. Amen? Yung nagpipray, kasama. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no? Makita po natin dito. Kita niyo po yan, mga yan. Laborers yung mga yan, harvesters yung mga yan. Kita niyo? Amen? Hallelujah. Ayan. Dami nila, Ang popogi, ang gaganda pa. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my... Tignan mo, yun pa rin Kaya nga sabi natin, working with the Holy Spirit for greater harvest. Kaya nga ang Holy Spirit in-empower tayo to witness Jesus. Kaya kapag yan po ay kinaligtaan natin, na mismo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Hello? Amen? Kaya nga, alam niyo po, kaya nga nagkakaroon ng mga tinatawag ng mga trainings. Mamaya makikita po natin to. Malapit na. Tignan po. Kaya tignan niyo po, sabi po ni isang lingkod po ng Panginoon. Sabi po niya, si Pastor John Hadji. Sabi po niya, if a church is more concerned with budgets and buildings than people, they should close their doors. The church without mercy is abroad. Ang isang church na hindi ka nagkakaroon ng awa at habag sa mga tao na hindi paligtas. Tawag yan, nambobola ka lang, nanluloko ka lang. May kausap po. Sabi mo kasi katabi, ang concern ng church, ang concern mo na anak ng Diyos, ay tao. Hindi yung budget, hindi yung building. Yes, salamat sa mga yan, kailangan natin, pero huwag mapalitan. Huwag mapalitan. Ang pinapagawa ni Lord sa atin, harvest. Amen? Amen? Kaya parihin po ang Diyos. So ngayon, tignan po, how compassion, how commission, and how commitment works and great harvest. Paano nag-works po yan? Yan po natin. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Sabi po dyan, laborers are commanded to pray for more laborers. Diyan nag-works po yung compassion. May compassion ka ba? Mag-pray ka na si Lord mag-send ng laborers.
Mayroon ka bang commission? Nakikita mo ba yung sarili mo na inuutusan ka ni Lord? Nakikita mo ba yung sarili mo na mayroon ka bang commitment? Ito yon. Kung mayroon kang compassion sa lost, mayroon kang commission, ibig sabihin, ganito lang, mayroon kang mission, mayroon kang assignment na galing kay Lord, mayroon kang commitment, no? Paano nag-work po yon? Kay Lord Jesus na lang, paano nag-work yung compassion? Paano nag-work yung mission niya? Paano nag-work yung commitment? Ito, laborers are commanded to pray for more laborers. Pray. Amen? Intercessors, pray for more laborers. Hello? Every Glow family, pray for more laborers. More harvesters. Okay? Pag-ibig sabihin, ganito yan. Pag sinabihan ka ni Lord, yung disciple, kausap niya, mag-pray kayo. Nakita niya, great harvest. Nakita niya, mag-pray kayo. Ano ibig sabihin nun? Nung sinabihan niyang mag-pray, kasama na laborers o hindi laborers? Hindi nga. Halimbawa, ito, disciples. Sabi ni Lord, kita niyo, great yung harvest, plenty yung harvest. Okay? Anong sabi ni Lord sa kanila? Pray to the Lord of harvest. Yun bang sinabihan niyang disciple, kasama yon na mag-harvest o hindi kasama o exempted? Kasama. Okay? Kaya minsan yung mga hindi nagpipray na si Lord mag-send ng harvest kasi hindi sila kasama na mag-harvest. Pero once na ikaw ay nag-pray na si Lord mag-send ng laborer sa kanyang anihin, kasama ka automatic. You are a laborer. Hindi ka magkakaroon ng passion at concern na mag-ask kay Lord ng laborer samantalang hindi ka naman kasama as laborer. Hello? Para bang ikaw lang yung, sige, Lord, magpipray ako, magpadala ka ng mga pero exempted ka, hindi ka mag-aane, hindi ka sasama. Hindi ho. Nung sinabi ni Lord, yung kanyang mga alagad, pray, kasama sila. Dadagdagan na lang ni Lord. May kausap po? Amen. Kaya, kapatid, kahit yan lang, start ka, pray. Every moment na nagpipray ka, Lord, sa church ho na kung saan doon mo ako nilagay, sa gawain mo, magpadala po kayo ng manggagawa. Okay? Amen? Kasi sabi niyo po, sagana yung aanihin, sagana eh. Sabi mo kasi yung katabi, walang problema sa aanihin. Ang problema dito yung mag-aani. Sa aanihin. Kahit saan ka, kaya nga sa akin, minsan, yes, mayroon tayong specific leading, nagpipray tayo. Pero kung tutusin, kahit saan tayo pumunta, meron. Bakit? Sagana ang aanihin. Great is the harvest. Hello? Amen? Sumunod, paano nag-works? Paano mag-works? Teach and equip to produce more laborers. Okay? Si Lord Jesus, He went out, saan? Villages, cities. Anong ginagawa po niya? Nagtuturo. Hello? Dito po papasok yung tinatawag po nating, kapag sinabing go, went, o make disciples, ang tawag po nun, soul winning. Soul winning. Okay, naintindihan niyo po? Nagpunta ka, umayo tayo, sinir mo si Jesus, tumanggap sila, and then, biyaya ni Lord, dumadalo-dalo. Anong gagawin mo? Teach them. Anong tawag doon? Discipleship. I-disciple mo sila. Para itong mga to, madi-disciple, matuturuan, life class, kaway-kaway, mga life class. A life class, pag naturuan yan, teach and equip to produce more laborers. Yan po ang ng life class. Yan, mamaya magsusol tayo as School of Leader 1, yan po yun. Upang nang sa ganon, ay kayo ay humayo at magturo din. May kausap po. Okay, ayaw nyo na yata. Okay, and Jesus went throughout the cities and villages teaching in their synagogue. Teaching. Okay, in their synagogues. Isa natin. Ayan, kita niyo po yan? Di ba? Equip and train laborers. We're proclaiming the gospel of the kingdom. Halimbawa, ikaw, life class ka na, soul 1 ka na, soul 2. Anong gagawin mo? Proclaim the gospel of the kingdom.
Ganyan po nag-works yung compassion, yung mission, at yung commitment. Tingnan mo yung commitment. Andiyan dyan ka lagi kahit anong nangyayari. Yun yung commitment eh. Kahit anong sitwasyon ng buhay mo, andiyan dyan ka lagi. Commitment eh. Ikaw, usap. Amen? Yan po. Kaya po tayo may mga life class, may mga na po tayo. Ayan. Kasi ang ano po niyan, kagaya ni Lord Jesus, ini-equip natin, nagtitrain tayo, para sila yung mag-proclaim the gospel of the kingdom. Okay? Amen? Kaya kapatid, kung gusto mo talagang maging laborers ng Panginoon, kailangan po, yan po tayo, magpa-disciple, mag-join sa life class, mag-porso na mag-aral, para ma-train, ma-equip, para kapag ikaw ay inutusan na ni Lord, anak, sagana yung aanihin, kabilang ka na sa mag-aani, pag humayo ka, alam mo yung gagawin mo. Praise the Lord. Amen. And Jesus went, sabi niya, went, soul winning, teaching, discipleship, proclaiming, equipping, okay? Equipping and training. And then pagkatapos po niyan, sabi niyan, gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Si Lord Jesus yan ang kanyang ginawa. Nakita po natin, bago po, di po ba sa Bible nakikita mo, sa Bible, una, mauuna yung pero sa Bible baliktad. Minsan, inuna niya itong ginawa niya, okay, at ginagawa niya. Kasi di po ba sa verse 5, ito po yung nauna eh. And then verse 6, nakita niya yung crowds, and then inutusan niya yung mga alagad niya, di ba? Pero dito po, ito yung ginawa niya. Ito yung ginawa niya sa harvest ng Panginoon. No? Lumabas po siya, nagturo siya, nangaral po siya, nagpagaling siya. Nagpagaling siya. Amen? Bakit may kagalingan? Kasi nga, they are harassed. They are helpless. They are lost. Di po ba kapag sabing lost, ang kailangan doon restoration? Amen? Restoration. So, healing pa rin yon, spiritual. Okay? So, kita mo natin, proclaiming the gospel of the kingdom always accompanied by healing and miracles. Amen? Ganito po yan. Minsan, maraming nag-share ng salita ng Diyos para sumikat. Pero sabi naman ni Apostol Pablo, wala sa akin yon. Maganda man yung hangarin ng nag-share, nangangaral, o hindi maganda, okay lang, mahalaga maibahagi. Bakit ko po nasabi? Kapag tayo po talaga ay inutusan ni Lord, lalong-lalo na sa area ng pangangaral ng salita ng Diyos, kahit papano, may signs and wonders. Hindi man lahat, pero kahit papano, may signs and wonders, may healing, may deliverance. Kasi nga po, proclaiming the gospel of the kingdom, proclaiming the word of God, no? The kingdom of always accompanied by healing and miracles. Kapag may mga taong nangangaral at ang hangarin na ay sumikat, walang signs and wonders na nangyayari. Kaya tignan niyo po, minsan yung mga tinatawag na evangelist, ang daming tao nangangaral sila. Bakit minsan naha-highlights o isa sa mga naha-highlights yung nagpapagaling sila ng may sakit? Bakit? Kasi yung isang sign na tinawag sila ng Panginoon. Ang mga evangelist, kapag nangaral yan, yun talaga yung halimbawa, tinawag talaga sila ng Panginoon. Iba lang kasi yung nag-share ka ng Word of God sa mga streets para magpasikat. Iba yun eh. Iba po yun. Kailangan talaga, pero hindi natin inaano po yun. Ang puntos, wala po tayong doon. Salamat sa Panginoon, may mga nag-share po ng ganon. Pero syempre ang puntos natin, checking our motives.
Okay? Ang point ni Pastor, checking the motives. Kasi nga, bakit po? Kasi nga, pagka ang isang tao na talagang tinawag ng Panginoon na mangaral, halimbawa sa mga streets o evangelism o tawag nito yung evangelist, as an evangelist, may signs and wonders lagi yan. Hindi man madalas, pero kahit papano, may signs and wonders. May healing. Amen? Ikaw at ako, meron yan. Binigyan yan ni Lord, binigyan tayo ni Lord. Minsan hindi nangyayari kasi hindi na-activate. Lagi mong tatandaan, kailangan mo nang maibahagi mo ang salita ng Diyos para magkaroon ng healing and miracles. Amen? Si Lord Jesus, basahin nyo habang nagbabasa kayo ng salita ng Panginoon, sa lahat ng mga pinupunta niya, pagkatapos niyang mangaral, pagkatapos na magpapagaling siya. Magpapalaya siya ng demonyo. Pag nahayag yung salita ng Diyos, at yung mga taong maniniwala na kanyang sinabi, yun yung mga gagaling. And minsan, kahit hindi naniniwala, lahat ng may sakit, pagagalingin niya. Bakit? Compassion. Matindi yung kanyang compassion. Amen? Kaya sino man po sa atin na ikaw, halimbawa, nandito ka, hindi maganda kondisyon, hindi maganda kalagayan mo, I believe that the Lord's compassion is with you. Amen? Tignan mo kung gaano ang Panginoon, mga bulag, nakakakita, nagpapagaling talaga sila. Pagkatapos niyang mangaral, nagpapagaling siya. So, ano po yung niyan? Ano yung message po niyan sa atin? Ano yung message? Yung magkaroon ka ng desire para maranasan yung himala ng Diyos, para gamitin ka ng Diyos sa himala nang walang desire na mangaral ng salita ng Diyos. Iba yun. May kausap? Kailangan magkaroon ka ng pagnanais na ibahagi ang salita ng Diyos. And then, ang sabi ng Bible, then signs and wonders will follow. Signs and wonders will follow. Kapag ang first priority mo, share the gospel, share Jesus, go out to the harvest of the Lord. And then makikita mo habang ginagawa mo yon, kahit di mo dinidesire yung himala, kahit di mo dinidesire na Lord, pagalingin mo siya, may nangyayari. Amen? Amen? Gagawin ni Lord sa iyo yan. Gagawin ni Lord sa atin yan. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, great is the harvest. Great is the harvest. Again, hindi natin gagawin yan para dumami tayo. Gagawin natin yan kasi utos sa atin ng Panginoon. Amen? Utos sa atin ni Lord. Itama natin yung motibo natin. Utos sa atin yan ni Lord. At dumarating po tayo sa tinatawag na time o timing ni Lord na tayo po, ito na yung oras at panahon na mas lalo pang pinaparanas ni Lord ang kanyang habag, pag-ibig sa atin upang lakaran natin at sundin natin. Amen? Huwag mahihiyang ibahagi ang Panginoong Hesus. Huwag mong hahayaan na hindi ka involved sa pag-aani, sa anihin ng Panginoon. Amen? Huwag sanang dumating yung araw at pagkakataon na even right now, maaring hindi nalulugod ang Panginoon sa atin kasi nga inuutusan tayong lumabas para umani sa kanyang bukirin. Pero ang dami nating dahilan at hindi natin nagagawa. And again, gusto ko pong sabihin, it takes compassion. It takes commission. Yung mission mo, yung assignment mo. It takes purpose. Ano bang purpose mo talaga? Ano ba yung, bakit ka ba niligtas talaga ni Lord? Pansarili mo lang, matuwa ka lang? Hindi po eh.
para maparangalan ng Diyos at para magamit tayo sa ibang tao. Hello? Amen? Again, uulitin ko. Maaring si Lord, yung nararamdaman niya, tandaan po natin, this is the harvest of God. He is the Lord of the harvest. He is the Lord of the harvest. Andyan na ngayong aanihin, katabi mo na, halimbawa, nakakahalubilo mo na. Ganyan kasagana yung aanihin. Ganyan kasagana yung aanihin, mga kapatid. Andyan na lang, katabi mo na. Kailangan mo lang imulat ang iyong mga mata. Kaya ng Panginoon, sabi niya, when Jesus saw the crowd, kita niya Kita niya. Tanungin mo yung katabi mo, nakikita mo ba? Okay. Nakikita mo ba na mayroong great harvest of plenty of harvest? Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Great is the harvest. Tatlo po yung ating naturan. Great harvest, demand, compassion. Great harvest, demand, commission or mission or assignment. Assignment po tawag po doon. Pag sinabing Great Commission, inutusan ni Lord ang kanyang mga alaga. So kailangan po ng pagsunod. Great Commission, demand, commitment. Commitment. Sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, kumusta ang ating compassion sa mga kaluluwa? Hallelujah. Kumusta yung ating mission at assignment? Kumusta yung ating commitment pagdating sa paghayo? Ating patuloy na ipanalangin. Bukas po magsisimula po yung ating Daily Vacation Bible School sa mga bata, edad 8 hanggang 12. At kabilang po sila sa harvest na pinakita po sa atin ni Lord na great harvest. Kaya sino man po sa inyo ang kinikilos ni Lord na makilahok sa pag-aaning ito, bukas hanggang Sabado po yan. Alas 9 ng umaga hanggang bago mag-alas 12, half day lang po yun. Ano man po yung pwede po ninyong itulong, ano man yung pwede nyong ma-contribute para nang sa ganon masabi mo sa Panginoon, Lord, kabahagi ako sa pag-aani, sa malawakang pag-aani ng mga kaluluwa, mapabata, matanda. Hallelujah. Yes, Lord, sa oras na ito, dumalapit po kami, nagpapakumbaba. Nandito ang iyong mga anak na iyong niligtas. At yung mga hindi pa ligtas sa oras na ito, makita nila na kailangan ka nila, Panginoon. Kasi kapag hindi pa sila, Panginoon, kabilang sa mga naani na, at kung sila pa ay aanihin pa lang, maaring naranasan po nila yung maharas, maging helpless, hindi nila nakikita, nararamdaman ang iyong presensya, ang tulong mo. At maaring sila'y lost. Pero salamat, Panginoon, nandito ang mga manghahani. Nandito ang mga anak mo na mag-aani, na may compassion, na may mission, na may commitment. Sa pangalan ni Jesus, sinusugo tayo ng Panginoon to go. Maramdaman mo, mapakinggan mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang tinig ng Diyos na nagsasabing, whom shall I send? Who will go for us, says the Lord. And in the name of Jesus, I speak and I declare that you will say to the Lord without doubt, without any hesitation. You will say to the Lord, here I am, Lord. Send me. Here I am, Lord. Send. Send. Send more laborers. Send more laborers, Lord.
In the mighty name of Jesus. Lord, we ask in Jesus' name that your compassion, Lord, will be our compassion. In the mighty name of Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Father, nakataas ang aming mga kamay representing that we are your laborers. Father, right now, in the mighty name of Jesus, we ask to the Lord of the harvest, send more laborers. Send more laborers, Lord, to join with us in the mighty name of Jesus. Lord, hindi ka magsusugo ng mga anghel para sila ang mag-ani, kundi tao na yung mga tinubos at niligtas ang iyong susuguin. At nandito kami, Panginoon. We are responding your word. Lord, ipakita mo sa bawat isa. At pag nakita po nila, Panginoon, that your harvest is great and plenty, their eyes, their heart, our hearts will be open and feel the great compassion, like the compassion of Jesus our Lord. In the mighty name of Jesus. This is our purpose na binigay niyo po sa amin, and even right now, we commit, O Lord God, sa gawaing ito. Dahil dakilang maglingkod sa iyo. Walang katulad at kapantay na klase ng buhay ang paglingkuran ka. Walang ibang katulad na kagalakan ang binibigay mo sa mga naglilingkod at sumusunod sa iyo. Opo, sa ibang tao makamtan man nila ang mga kayamanan at material na bagay, kung mauuwi rin lang din, Panginoon, sa kahihiyan, sa kawalan at pagkawasak. Pero kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, ang sabi mo sa aklat ng John chapter 4, magkasamang nagagalak ang nagtatanim at ang nag-aani. Kapatid, kung minsan di natin maranasan ang lubos na kagalakan dahil hindi tayo nagkakaroon ng compassion sa bukirin ng Panginoon na napakaraming anihin. Ang kagalakan na nagmumula sa Diyos ay minsan nangyayari at nagaganap sa panahon ng pagtatanim at sa panahon ng pag-aani. Dahil doon mo makikita ang pangako ng Diyos at mararanasan, I will be with you always until the end of the age. God, oh Jesus, was with God. God was with Jesus. Dahil humahayo ang Panginoon. Kaya mga kapatid, simulan mo sa panalangin. Kapatid, simulan mo sa paggawa ng mabuti sa tao. Kapatid, simulan mo, hallelujah, na mag-aral ng salita ng Diyos, ma-equip at matrain ka. At ang Diyos ang kikilos at gagamit sa iyo para nang sa ganon, marami ang madadala sa kanyang kaharian. Hallelujah. Come on, sing it. Hallelujah. Holy. Tinatawagan ko rin po ang ating mga usher to distribute. Magkakaroon po tayo ng communion ngayon while we are worshiping the Lord. Come on, church. Let's worship the Lord. Pakita mo that the Lord of the harvest, the Lord of the harvest. Come on, church. Nakita mo, dakila, sagana ang aanihin.
Kagaya ni Jeremiah, magkakaroon ka ng apoy sa iyong puso na hindi ka pwedeng mapanatag hanggat di mo na ibabahagi ang salita ng Diyos. Hallelujah! Therefore, go and make disciples. God is commissioning you right now. The holy, holy, holy God is commissioning you. Go out. Glow Church, go out. Tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay kayo ng walang bayad. Glow Church, tanggapin ang purpose ni God. Ikaw ay mag-aani. Ikaw ay mag-aani. Ideklara mo ngayon sa Panginoon, Lord, give me even one soul. Bigyan mo ako ng ani. Hallelujah. Ang magsasaka na nagtatanim, ang magsasaka na may bukirin, pagkatapos ng panahon ng anihan, ay wala siyang maani. Siya ang pinakamalungkot. Dahil nagtanim siya, nagkaroon siya ng bukid, samantalang wala siyang aanihin. Kapatid, kagalakan mo ang magkaroon ng ani sa Panginoon. Kagalakan mo na ikaw ay kabahagi sa harvest ng Diyos. Kagalakan mo na ikaw at ako ay maging laborer ng Panginoon. Isipin mo ang iyong anak, isipin mo ang iyong asawa, isipin mo ang iyong mga kapatid, isipin mo ang iyong mga magulang. Sila na ba ay naani na o sila pa ay aanihin? Kung sila pa ay aanihin, ano ang ginagawa mo, kapatid? Manalangin ka sa Panginoon. Manalangin ka sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ito po yung ating inaawit. Isaiah chapter 6 verse 1. Everybody close your eyes. Noong taon na namatay si Haring Hosheas, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. Verse 2. May mga serapin sa kanyang ulunan, at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 ang sa mga paa, at 2 ang ginagamit na panlipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito: Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, sapagkat ako ay isang makasalanan, at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari,
Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Maaring ikaw ay nagsasabi ngayon ng ganyan, kapatid. Pero sa oras na ito, maniwala ka. Pagkatapos may isang seraping lumapit o sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin, idinampi niya ang mga baga sa aking mga labi at sinabi, ngayon, naidampi na ito sa iyong mga labi. Pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Ano ang purpose ni Lord? Bakit ginawa niya yun sa iyo at sa akin? Ano ang dahilan? Ano ang nasa puso ng Panginoon? Bakit ikaw, kagaya ni Isaiah at ako na makasalanan, nilinis at pinatawad? May misyon ka. May misyon ka at ako. Ito yon, verse 8. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Ang pinatawad at nilinis na si Isaiah sumagot. Ang sabi niya, narito po ako. Ako ang iyong isugo. In the mighty name of Jesus, pinatawad ka at ako. Niligtas ka at ako upang ikaw at yumayo. Upang ikaw ay gamitin ng Panginoon. Kapag hindi ka tutugon, kapatid, alam mo ang Diyos, kapag sumunod ka, pagpapalain ka. Kapag hindi, ahatulan tayo. Salamat sa Diyos. Tanggapin mo ang mensahe ng Panginoon. Ikaw ay kanyang sinusugo. Ako ay kanyang sinusugo. Glow Church family, sinusugo ka ng banal, banal, banal at makapangyarihang Diyos na si Yahweh. Saganang anihin, kumilos, lumabas sa pangalan ni Jesus. Come on, sing it, hallelujah. Holy, holy, holy is the Lord. Glory, itaas mo sa Panginoon, Lord. Mayroon ng kaluluwa na inihanda sa iyo ang Panginoon. Sa oras na ito, may nilagay na sa puso mo. Anak tong taong ito, pupuntahan mo. Anak tong taong to, aalagaan mo. Anak tong taong to, gagawan mo ng mabuti. Hallelujah! Great is the harvest, it, Lord. Pinagpala ka ng Panginoon, kapatid. You belong to His harvest. Hallelujah! Pinagpala ang buhay mo, ginagamit ka niya. Dakilang Diyos, kami po minsan pa ay sama-samang lumuluhod, nagpapakumbaba sa iyo. Kasamang uupo ngayon sa inyong hapagkainan na kung saan nais mo kaming makasama sa inyong hapag. Narito po kaming lahat na inyong mga anak,
Kabilang po, Panginoon, yung mga hindi nakadalo. Lord, hayaan niyo po na ang tinapay at ang saro na magagamit, ito'y mga simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Sa aming pagtanggap ng may pananampalataya, sisibol, tutubo ang matinding compassion sa mga kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus. Kagalingan, kalakasan, kaalaman at karunungan magmamanifest sa aming buhay. Ang kagalakan na patuloy naming inaasam na maranasan araw-araw. Salamat po. Pagpalain niyo po ang tinapay at ang saro. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan. Pakalinisin kami. Naniniwala po kami sa iyong salita. Nananampalataya kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo, siya po'y dumampot ng tinapay. Matapos magpasalamat sa Ama, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanyang mga alagad. At sinabi ng Panginoon, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Sa tuwing ito'y inyong kakainin, gawin nga ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Mga kapatid, kainin po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon. Hindi naman matapos maghapunan, hinawakan ng Panginoong Jesus ang saro. Matapos magpasalamat sa Ama, ay kanyang ibinigay sa kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing ito inyong iinumin, gawin nga ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Mga minamahal na kapatid, inumin natin ang saro na simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, ng aming kasalanan, pinalitan mo ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, kami karapat dapat na hatulan. Pero ang ginawad mo, Panginoon, pagpapawalang sala. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Come on, purihin mo ang Panginoon na nagligtas sa iyo, na nagalis sa iyo at sa akin sa parusa, sumpa, kahirapan, sakit at karamdaman. Na ang buhay mo ngayon ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na pinagpala, buhay na hindi hiwalay sa Panginoon, kundi lagi na tinitiyak ng Diyos sa kanyang salita, ako'y kasama mo, sasamahan kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ganyan ka-secure ang buhay natin kay Kristo, mga kapatid. Ganyan kadakila ang buhay natin kay Jesus, na hindi kayang ibigay ng sarili mong pangarap, hindi kayang ibigay ng sanlibutan, hindi kayang palitan ng anumang material na bagay. Kaya wag mong uunahin ang anumang yan, bagkus si Jesus ang iyong patuloy na unahin, hanapin, paglingkuran habang nabubuhay. Taas natin ang ating mga kamay. The seal of the Holy Spirit, which is the fire of God that continually purifies us, so that in the presence of God we are righteous through His blood. Our Lord Jesus continually flow, wash, cleanse
all unrighteousness, all sickness and disease. And the Father, open the windows of heaven, pour out your blessing upon blessing. Come on, church, ready to receive. Father, in Jesus' name, pour out your blessing, the Holy Spirit. Fill your people. Give victory. Give power. In the mighty name of Jesus, the enemy has been defeated. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. The enemy is under our feet. We trampled in Jesus' name all the agenda of the enemy. All the plan of the enemy will not prosper over your life, will not prosper over your family. The Lord is moving, the Lord is working in you, through you, now and forever. You will be blessed even in circumstances. You will be blessed even in trials and persecution, because God is with you. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, isang mananagumpay na araw na naman po sa ating lahat. Manatili po tayong nakatayo. Inaanyayahan ko pong lahat na muling tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Ayan. Pwede po ba matingin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya dahil isa na naman itong matagumpay na araw. Dahil ang ating Panginoon ay matagumpay. Hallelujah. Rejoice in the Lord. Always and again I say, rejoice in the Lord. Always and again I say, rejoice in the Lord. Always and again I say, rejoice in the Lord. Always and again I say, rejoice. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
Sige po, makakaupo muna.